May high blood, may sakit sa puso, ano yung mga bad habits na bawal gawin? Ano rin mamaya yung 10 pagkain na dapat mas babawasan natin kung may high blood tayo, okay? Pagkain, tsaka mga bad habits. Dito muna tayo sa bad habits. Number 1, umiiri. Kung meron kang high blood, pag umiiri, mas tumataas ang blood pressure. Straining, umiiri, o talagang nagpupuwersa ka, o nagbubuhat ng mabigat, pwede mag-heart failure, arrhythmia, heart disease, ayan, tumataas ang BP. May sakit sa puso, bawal din umiri. Kulang sa tulog, hindi nyo ba napapansin? Pag puyat kayo, kulang kayo sa tulog, di ba mas tumataas ang blood pressure. Meron din may sakit na sleep apnea. Yung sleep apnea, mas nahirapan ka huminga dahil nga doon, nagkukulang yung oxygen, tumataas din ang blood pressure. Number 3, kulang sa exercise. Ayan, lagi nakahiga. So, pag kulang sa exercise, mas tataba. Pag tumaba, tataas din yung blood pressure. Okay? Pero ang tip ko lang pwede mag-exercise pag controlled na yung blood pressure. Nakainom na ng gamot, maintenance na gamot. Pag controlled na, tsaka mag-exercise, mas maganda. Kung mataas ang blood pressure, ayaw mo rin mapagod yung tao. Sobrang alak. Diba? Actually, sobrang alak, hindi rin maganda sa puso, hindi rin maganda kung may high blood kayo. Merong holiday heart syndrome, nagkakaroon yan. Too much alcohol, nakakataas din ng blood pressure at nagkakos ng irregular heartbeat. Minsan, may direct toxic effect pa sa puso. Pag malakas ang bomba ng puso, tumataas ang blood pressure. Number 5, syempre, salty foods. Mas maalat ang kinakain, mas maraming tubig ang nare-retain sa katawan. Pag mas maraming blood volume, tubig, tumataas din yung blood pressure. Pag unhealthy food, syempre, matataba, cholesterol. Number 6, sigarilyo. Habang naninigarilyo, tumataas ang blood pressure. Ayan, minsan, tumataas na up to 8 points. Pwedeng ganun kataas. Okay? Yung iba, let's say, blood pressure mo, 140/90. Pag naninigarilyo, tataas pa plus 8. Mental health problem. Laging na-stress. Stressful sa trabaho, maraming iniisip, nalulungkot, nagpapanik. Yan, nakakakos din ng high blood. Diba? Kung nervyos, tataas ang blood pressure, pwede rin magka-heart disease. Tinatawag din broken heart syndrome. Sama ko na rin. Kung masyadong malungkot, naghiwalay, nag-divorce, pwede magkaroon ng broken heart syndrome. Lumalaki yung puso, medyo lumolobo. Delikado po to. Number 8, overweight. Yan, Pag sobra kayo sa timbang, let's say, sobra kayo ng 20 pounds sa tamang timbang. Let's say, tamang timbang is 120 pounds ka lang. 5'4" siguro height mo na babae. So, imbis na 120, 140 pounds ka, 20 pounds overweight, pwede din tumaas ang blood pressure mo, mga 10 to 20 points. Kaya kung ibababa mo lang yung timbang mo, bababa din yung blood pressure. Yan ang mga iingatan natin kung may high blood o sakit sa puso. Ngayon, ano naman itong mga pagkain na quote-unquote babawasan na nakakataas kasi ng high blood? O pinakita na niya iba. Number 1, junk food. Di ba? Junk food, very salty. Maraming chips, maraming crackers, kahit vegetable chips, ang dami. Yan, 200 milligrams, isang maliit na pack din. Okay? Kaya kung pwede, iba na lang gawing snack. Pickled foods, yung mga pickles, kimchi, sauerkraut, basta yung mga preserved na minsan, as much as 900 milligrams ng salt. Kaya siya malasa. Pwede naman iba ang gamitin mo na pang ng marinade. Imbis na asin, pwede naman suka o pineapple juice o orange juice, pwede rin. Lemon, less sodium. Instant noodles, ang taas ng 830 milligrams. Actually, yung iba nga, yung mga Japanese, 1 gram of sodium. Ang recommended natin per day is 2 grams lang a day. So, isang noodle, parang sobra-sobra ka na. Okay? Kaya ang ginagawa ko nga, pag kumakain ako ng instant noodles, minsan merienda, wala kang makaing safe So, like kaninang umaga, nag-instant noodles ako. Ginawa ko, nilagay ko yung tubig na mainit, nandun yung alat, konti lang nilalagay ko yung alat. Yung seasoning, siguro mga a little more than 1/2, tapos tinatapong pa yung tubig.
tinatapon ko yung sabaw. Kasi nandun lahat yung alat. So, pag tinapon mo yung sabaw, noodles lang kainin mo, baka hindi na 830 milligrams makakain mo, baka 200. Kaya nga yung mga bagong Japanese noodles, so, meron na silang salt off. Galing, no? Alam nila masama yung salt, eh. Maraming takot sa salt, kaya nga bawas na agad sa salt. Number 4, ito talaga, processed meat, ham, sarap, bacon, hotdog, corned beef, sausage, lahat sila salty. Gaano karaming salt siya? 750 milligrams. Okay, per serving. So, almost kalahati ng required natin. Yan, no? Maalat. Mas okay pa, kainin mo mismo yung pork or yung beef na prito o anong luto o sinigang. Kasi nga, pag ginawa ng ham or bacon or sausage, mas maalat na. Pizza, naku, favorite natin pizza. Ano problema? Nasaan nakatago yung asin at mantika? Nandyan sa toppings. May mga pickles, pepperoni, mas maraming toppings, aabot ng 700 milligrams yung alat. Sa isang slice, ha? Okay? Kahit yung tinapay, maalat eh. Mamaya, papakita ko yung bread. Ang bread, maalat din. May tinapay na maalat, may tinapay na hindi maalat. Katulad nito, French bread, maalat ang French bread. Oh. Ang dami, oh. Per slice, oh, 837 milligrams, oh, ng sodium, matindi. Chocolate cake, bagel, yung pandesal, I'm not sure. Pandesal natin, matamis eh. Pero I think may salt din siya. So, ang point ko, pwede naman, pero wag lang masyado rin marami. Dito siguro, mas maganda ang kanin. Kanin, halos walang salt, di ba? Di mo na. Unless ginawa mo ng sinangag, dilagyan mo maraming salt eh. Yun na rin yun. Pag may high blood, ayaw ng maalat. Ano talaga pampababa ng blood pressure? Bawas alat. Bawas timbang. Ketchup, maalat eh. Yan ang turo sa akin ng mga kidney patients, yung mga nagda-dialysis. Lagi nila sinasabi, Doc, bawal kami ketchup. Ang dami palang salt sa ketchup. Hindi ko pala nalagay dito yung mga fast foods. Ang alat, grabe. Fast foods, hindi ko na babanggatin yung mga brand. Basta fast food na chicken, fried chicken. Yung breading, ang alat, grabe, tikman nyo. Ketchup din maalat. Soy sauce, toyo, patis, teriyaki sauce, ano ba, Worcestershire sauce. Anong suka? Anong gusto nyo? Suka na lang. Lemon na lang. Calamansi na lang. Lemon, calamansi, suka, better. O hot sauce konti. Punta ko tayo sa alat. Yung mga basil na lang, ngayon. Kape. Kape nakaka-high blood, ha? Nakakataas ng blood pressure. Ayan, no? Uminom siya ng kape. Depende sa tapang ng kape. Ayan, no? 8 millimeters mercury tinataas ng blood pressure. Yung unang numero. 5 millimeters mercury tinataas ng diastolic pag uminom ng kape. Pero temporary lang, di ba? Kaya nga, kape stimulant, eh. Mas alerto ka, mas alert. Pero nakakataas ng BP. So, may nervyos ka na, nagkape ka pa, alak din, okay? Alak, hindi siya maalat, pero hindi maganda sa blood pressure. More alcohol raises blood pressure. Okay? Yan, doon lang tayo sa moderate drinking or iwas na lang. So, sabi mo, Doc, wala na akong makain. Marami na pwede kinain. Pwede nyo naman kainin to. Hindi ko naman sinasabi, wag nyo kainin. Pero, ako siguro, wala nang masyadong maraming toppings. Di ba? Ito yung mga pwede. Yan. Lahat ng prutas, gulay. Ayan, no? Saging. Broccoli. Garlic, pampababa ng cholesterol at blood pressure. Pakwan. Monggo. Ano to? Yogurt. Ito, isda. Salmon. Avocado. Orange. Suha. Marami na pwede kainin eh. Ito pwede marami-rami. Yun naman mas konti. Lalo na kung may high blood. Tsaka magpapapaya tayo. Pag inatake ng high blood, ano ba ang sintomas? Headache dito sa likod, sa batok. Pwede lumabo mata. Pwede mag-tinnitus, mahilo. Mahilo, parang vertigo. Parang humihilab ang tenga, umiinit ang tenga. Pwede dumugo ang ihi. Sobra taas blood pressure, pwede pumutok sa mata, pwede ma-stroke, irregular heartbeat pag mataas ang blood pressure.
So, ano ang numero dapat? Pakita natin, Doc Lisa. Malapit mo ba? Normal, 120/80 and below. Mga 129, 180, pwede pa. 130, 139, medyo high blood pressure na to. Stage 1, papunta na sa high blood, Yung ibang tao, 135, hilo na eh. Pag itong, talaga, 140/90, high blood na talaga yan. Ito, delikado. Hypertensive crisis, pang emergency room to. More than 180 ang systolic, more than 120 ang diastolic. Super taas. Okay, sana nakatulong tong video natin. Yung mga dapat iwasan, konting bawas lang naman. Dapat alis to tayo. Baka nagtataka kayo, bata ko lagi may manas. Bakit ako, ang taas-taas ng blood pressure, hindi makontrol? Tsaka syempre, yung mga tips ko pampababa ng blood pressure, relax lang, di ba? Deep breathing, sapat na tulog. Baliktarin nyo lang tong mga bad habits. Gawin nyo lang good habits. Matulog, mag-exercise, iwas sa mga unhealthy foods, tigil sigarilyo, mag-relax, at ayusin yung timbang. Sana nakatulong tong video. God bless po.